May tatlong pananaw sa ating pagkatao. Una, ang pagkakilala natin sa ating sarili. Pangalawa, ang pagkakilala sa atin ng mga taong nasa ating paligid. At pangatlo, ang tunay nating pagkatao na ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ang tendency ng bawat tao ay ang ilagay ang kanyang sarili sa pinakamagandang larawan. Ito ang false self. Hindi niya nakikita ang mga bahid at mantsa ng kanyang pagkatao. Ang tinatawag na blind side. Maraming mga tao ang nabuhay at namatay, na hindi nila nakilala ang kanilang true self, ang tunay nilang pagkatao. Hindi kayang tanggapin ng tao ang kanyang kapangitan, kasamaan, o pagkukulang. Kaya sa buong buhay niya, hindi tumba sa realidad ang pagkilala niya sa kanyang sarili. May kasabihan na ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin. Kapag ang tumitingin ay may pagmamahal sa tinitingnan, mas mataas kaysa sa katotohanan ang kanyang makikita. Sa kabaliktaran, kung ang tumitingin naman ay may pagkasuklam sa tinitingnan, sobrang baba ang kanyang makikita kaysa katotohanan. Dahil sa mahal ng tao ang kanyang sarili, ang normal tendency ay makita niya ang sarili na okay na okay. Siya ay mabuting tao. Ang kanyang mga paniniwala ay laging tama. Mayroon din namang mga tao na lumaking mababa ang pagtingin sa sarili. Dahil sa ito ang kanyang kinamulatan. Maraming mga scientists ang naniniwala na ang character traits ng magulang ay pinapasa sa mga anak. Nasa genes na o nasa DNA na yan, ang kanilang paniniwala. Like father, like son. Like mother, like daughter. Ang mga tao ay ipinapanganak na mayroong sari-sariling tendencies. Marami namang mga sociologists ang naniniwala na ang karakter ng isang tao ay bunga ng kanyang kapaligiran. Ang taong lumaki sa barangay tamad ay tamad. Ang taong lumaki sa tahanan na puro ahway ay nagiging basagulero. Kung si tatay ay naninigarilyo at umiinom, malamang na ang anak ay maninigarilyo at inom din. At mayroon din namang naniniwala na determinasyon lang yan. If there is a will, there is a way. Kung talagang gugustuhin mo, magagawa mo. Lahat ng tao ay may pagnanasa na siya ay hangaan at tanggapin ng lipunan. Kaya hinuhugis niya ang kanyang sarili kung paano siya mapapabilang sa grupo na nais niyang kasamahin. Gumagawa siya ng persona. Dito pumapasok ang fashion, ang mga gadgets, ang Facebook. Nauuwi ang sarili sa kanyang presentasyon. At hindi mahirap na mapaniwala ng tao ang kanyang sarili. Sa kung ano ang kanyang ipinoporma sa madla. Ito ang peking sarili na kasakasama ng tao hanggang sa libingan. Hindi ba mainam na makilala natin ang ating tunay na sarili? Ang ating sarili na hindi ayon sa atin o ayon sa ibang tao, kundi ayon sa katotohanan. Subalit, paano ito? Sino ang nakakakita sa atin ayon sa katotohanan? Ikaw lang ang aking kailangan. Ikaw ang paglilingkuran. Jesu Kristo, tunay na kaibigan ko.